Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 471. Mga mahal naming panauhin mula sa malalayong lugar, pati na rin ang ating mga iginagalang na bisita ngayong gabi, ipagdiwang natin ang pinakahihintay na yaman ng gabing ito, ang Jade Golden Phoenix. Sa pagtawag ng punong tagapag-anunsyo sa entablado, dalawang naggagandahang babae ang pumasok, nakasuot ng eleganteng cheongsam, habang maingat na hawak ang isang mamahaling kahon na yari sa brocade. Ito na. Sa wakas, dumating na ang sandaling pinakahihintay ng lahat. Biglang napigil ang hininga ng mga tao sa bulwagan, at bawat mata ay nakatuon sa kahon na nasa entablado ng subasta. Sa likod ng eksena, may ilang kilalang personalidad na naabisuhan na ng mas maaga. Alam nilang ngayong gabi, ang misteryosong bisitang si Riza Cheng ay matagal nang nakalaan na magiging bagong may-ari ng Jade Golden Phoenix. Si Cindy Fang mismo ang nag-utos na tiyakin ang matagumpay na pagbili nito. Upang mapanatili ang kontrol sa presyo, nagtalaga siya ng mga tauhan upang magbid at itaas ang halaga ng subasta. Dahil dito, kahit may ibang sumubok na makipag-agawan, ang pangwakas na presyo ay mananatili sa kanilang plano. Sa isang eksklusibong upuan, pinagmamasdan ni Andrew Cheng ang kaganapan. Alam niyang ang Jade Golden Phoenix ay hindi isang simpleng alahas, ito ay pag-aari ng kanyang ina. Hindi niya ito maaaring hayaang mapasakamay ng iba. Ngayon, ihahayag natin ang tunay na kagandahan ng Jade Golden Phoenix, dating pag-aari ni Prinsesa Di. Anunsyo ng host. Sa sandaling iyon, binuksan ng dalawang babaeng may suot na cheongsam ang kahon. Napaka-misteryoso ng sandaling ito. Sa pagbukas ng kahon, lumitaw ang Jade Golden Phoenix, isang obra maestra na yari sa jade at may pinong gintong sinulid na nakahabi sa buong katawan nito. Ang 9 na araw na phoenix na nakaukit dito ay mukhang buhay, isang likhang sining na nagpapakita ng hindi matatawarang kagandahan. Napanganga ang karamihan sa bulwagan. Kahit ang mga hindi dalubhasa sa jade ay ramdam ang pambihirang halaga ng pirasong ito. Kailangan ko ito. May nagbulong sa isang tabi. Sa merkado, ang ganitong klase ng jade ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 milyon. Napatulala rin si Yuki Jin sa unang pagkakataong makita niya ang Jade Golden Phoenix. Alam niyang hindi niya ito mapapasakamay ngayong gabi, ngunit hindi niya maiwasang humanga sa kagandahan nito. Maging si Arnold Huang ay nagulat. Hindi niya inaasahan na ganito kaganda ang pangwakas na yaman ng gabi. Hindi nakapagtataka na sinabi sa kanya ni Boss Fang na ito ay nakalaan na sa isang partikular na tao. Napatingin siya sa isang misteryosong babae na nakaupo sa isang eksklusibong upuan, si Riza Cheng. Hindi niya alam kung sino talaga siya, ngunit halatang iginagalang siya ng lahat, pati na ng 4 na Golden Phoenix ng Pengchao Pavilion. Habang iniisip niya ito, tinuloy niya ang pagkain ng lychee na inihain sa kanya ng kanyang blonde na kasama. Sa paningin ni Travis Mao, ang lahat ay pera. At sa gabing ito, ang Jade Golden Phoenix ay magiging kanya. Okay, ang panimulang presyo para sa Jade Golden Phoenix, ang alahas ng Di Dynasty, ay 15 milyong yuan. Magsisimula na ang subasta. Sigaw ng punong tagapag-anunsyo. Nagkaroon ng ingay sa bulwagan. 20 milyon. Sigaw ng babae sa tabi ni Travis Mao, kasabay ng walang pakialam niyang pagkain ng lychee. Ang ilan sa mga bisita ay napangiti. Ganyan pala ang buhay ng mayayaman, isang kumpas lang, dagdag agad ng 5 milyon. Nainggit ako. Sa kanila, ang pera ay numero lang, pero sa amin, ito ang pangarap na hindi matupad. Habang nag-uusap ang mga tao, patuloy na tumataas ang presyo. Ang buong bulwagan ay nag-aapoy sa tensyon. Sa tabi ni Riza Cheng, panatag na nakaupo si Cindy Fang. Riza Cheng, huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat. Hintayin mo na lang ang pangwakas na presyo, sabi niya na may kumpiyansa. Bahagyang tumango si Riza Cheng, hindi inaalis ang tingin sa Jade Golden Phoenix. Alam niyang ang alahas na ito ay may malaking sikreto, at mahigpit na ipinag-utos ng kanyang Panginoon na makuha ito, anuman ang mangyari. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, muling itinaas ng babae ni Travis Mao ang presyo. 1 bilyon. Nagulat ang lahat. Ang punong tagapag-anunsyo mismo ay naguluhan. Masyadong agresibo ang ginawa ng pangalawang batang Panginoon ng pamilyang Mao. Agad siyang tumingin kay Cindy Fang, na bahagyang kumunat ang noo ngunit nanatiling kalmado. Huwag magpanik. Nasa kontrol pa rin natin ang sitwasyon, bulong niya sa kanyang sarili. 1 bilyon. May magbibigay pa ba ng mas mataas? Sigaw ng punong tagapag-anunsyo.
Tahimik ang lahat. Wala ni isa ang nagtaas ng kamay. 1 bilyon, unang beses. Tahimik pa rin ang bulwagan. 1 bilyon, pangalawang beses. Ngunit bigla, isang malalim na boses ang bumasag sa katahimikan. 2 bilyon. Nagulantang ang buong bulwagan. Lahat ay napatingin sa pinanggalingan ng boses. Ano? 2 bilyon. Sino ang nagtaas ng presyo? Imposible. May lakas loob na lumaban kay Travis Mao. Nagkagulo ang mga bisita, naghahanap kung sino ang nagtaas ng presyo. Hanggang sa makita nila ang isang lalaki na walang pakialam na nakaupo, hindi alintana ang mga tinging nakatuon sa kanya. Si Andrew Cheng. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang Jade Golden Phoenix ay sa kanya. At walang sino man ang makahahadlang sa kanya. Kabanata 472. Tama nga, si Andrew Cheng iyon. Malamig ang mga mata niya habang nakaupo sa kanyang upuan. Bahagyang itinaas ang kanang kamay at buong lakas na sumigaw, 250 milyon. Taasan pa ang presyo. Nagulantang ang buong auction hall. Maging si Marisli na nasa tabi niya, pati ang mga lalaking may impluensyang nakaupo sa pangunahing bulwagan, lahat sila'y napalingon sa kanya. Bata pa, mukhang karaniwan, pero 250 milyon. Seryoso ba ito? Sinong tanga yan? Naglakas loob mag-alok ng ganyan. Hindi ba niya alam na naitala na ang mga presyo ni Hugo Fang? Hehe. Nagpapanggap lang. Obvious namang isa siyang hampas lupa. Tanungin mo ang pangalawang master ng pamilyang Mao, baka hindi niya alam ang ibig sabihin ng 250 milyon. Natural, maraming hindi nakakakilala kay Andrew Cheng. Kahit ang gulo nila ni Emerson Howe dati, hindi rin naman sumikat ng husto. Pero ang ilang mga tao sa paligid na nakasaksi sa engkwentro nila ni Emerson, ay nanlaki ang mga mata. Grabe! Ang tapang ng lalaking to. Tinawag talaga ang 250 milyon. Dahil ba ito sa yaman ng asawa niya? Kaya naman, maraming nahiyang bigla sa eksenang ginawa ni Andrew. Ah, siya pala yung tanga. Pero ang totoo, ang mayaman ay ang babaeng kasama niya. Hindi malinaw kung sino ang nagsabi ng ganun, pero bigla na lang nagbago ang tingin ng mga tao kay Andrew, puno ng paghamak at kahihiyan. Tanga, ibaba mo na yang kamay mo. May pera ka ba talaga? Kung nagpapatawa ka lang, yari ka rito. Nasa Feng Chao Pavilion ka. Tama, imposible namang may pera siya. Saan ka naman kukuha ng ganong halaga? Tuloy ang panlilibak ng mga nasa paligid. Sa gitna ng bulwagan, nakaupo si Travis Mao, at nang marinig ang tawag ni Andrew, may bakas ng interes sa kanyang mga mata. Sa wakas, may lumalaban. Nakakaaliw. Hindi rin napigilan ni Travis ang tumawa. Si Arnold Wang at ilang kasama niya ay sumulyap din pero nawalan agad ng interes. Hayaan na. Ang Fang Chao Pavilion, tila nagpapatawa ngayon. Nag-imbite ng kung sino-sinong bisita. Samantala, si Yuki Jin, na tahimik lang at may matang parang bituin, ay nakatitig kay Andrew. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nararamdaman niya. Sa kabilang dako, natigilan si Cindy Fang. Paano nangyari ito? Bigla na lang may dayuhang sumulpot at sinira ang daloy ng auction. 250 milyon. Masyadong mabilis ang pangyayari. Agad siyang tumayo at tinawag ang Master of Ceremonies. Bamulong siya dito, anong nangyayari? Inayos ba natin yan? Halatang pawisan at kabado ang MC habang sumagot, boss, hindi natin tao yan. Turista lang siya. Turista. Lumalim ang kunot ng noo ni Cindy, at agad na lumingon kay Andrew. Bamulong siya sa MC, pacheck agad kung sino siya. Kung turista lang na nagpasikat, tapusin agad to. Hindi na natuwa si Cindy. Galit na ang bumabalot sa dibdib niya. Kung may sablay dito, paano pa siya titenggalan ni Miss Riza Cheng? Samantala, si Riza ay tahimik lang na nakaupo, pero nakita ang pangyayari. Agad ding nagbago ang ekspresyon niya. Boss Cindy, may problema ba tayo rito? Alam mo kung sino ang gusto ng Panginoon, malamig niyang sinabi, may halong babala. Pinawisan ng malamig si Cindy. Hindi siya naglakas loob na sumagot ng diretso. Kung gusto ng Panginoon, wala na akong masasabi. Paayos na lang. Miss Riza, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala, pilit ng ngiti ang isinagot ni Cindy. Pagkatapos, sinenyasan ng MC at bamulong, bakit nakatayo ka pa riyan? Agad na kumilos ang MC. Tinawag ang dalawang security guard at bamulong ng ilang tagubilin.
Mabilis na lumapit ang dalawa sa direksyon ni Andrew. Sir, pikito po ang inyong tiket, seryoso nilang sabi. Ang mga taong hindi kilala si Andrew ay natuwang makakita ng drama. Tahimik na inabot ni Andrew ang tiket. Sinuri ito ng mga gwardya. Kinumpirma sa front desk. Pagbalik nila, malamig ang tono ng kanilang boses, Sir, pasensya na po, peke ang tiket ninyo. Kailangan nyo pong lumabas. Peke. Kumunat ang noo ni Andrew. Tiningnan niya ng matalim ang dalawang gwardya. Sigurado ba kayong peke ito? Talagang may plano silang ipahiya siya. Nang marinig ng mga taong nakapaligid ang sinabi ng mga gwardya, nagsimula na ang tawanan. Haha. Peke nga raw. Isang hanggal. Ay nako, akala ko mayaman, yun pala, nagpapanggap lang. Habang papalapit ang mga gwardya para paalisan siya, umiling na lang ang mga bigating tao sa hall. Isa na namang fake rich kid. Lumamlam ang mukha ni Travis Mao. Akala niya may kapareho na siyang kalibre. Sok! Sayang. Samantala, tumayo si Andrew. Malamig ang tinig niya, sigurado kayong gusto niyong paalisan ako. Tumango ang mga gwardya at mayabang na sumagot, oo. Labas na. Tinaasan ni Andrew ang kilay at inilagay ang mga kamay sa likod niya. Tumindig siya ng diretso, matikas. Lumikha ito ng tensyon sa paligid. At biglang tumayo si Marisley. May pagkabigla sa kilos niya habang binuksan ang handbag, kinuha ang isang pulang imbitasyon, at ibinato ito sa mukha ng gwardya. Gusto niyong paalisan siya. Sa tingin niyo ba kaya niyong gawin yun? Natigilan ang lahat. Namula ang mga gwardya, pero nang makita nila ang imbitasyon, nanginig sila. VIP. Kinuha agad ng isa ang pulang imbitasyon, binuksan, at namutla. Dumating din ang MC at tinanong, anong problema riyan? Kung peke, paalisin na. Sir Wang, tingnan niyo po ito. Binigay ng gwardya ang imbitasyon. Binuksan ito ng MC, at nanginginig ang mga kamay niya. Sino ka kay Zing Zing? Tanong ni MC Wang, nanginginig ang boses. Aking ama, sagot ni Marisley, taas noo, nakapulupot ang mga braso sa dibdib. Biglang pinawisan si Wang. Agad siyang nag-radio kay Cindy, Boss, may problema. Kailangan niyo pong pumunta agad. Abala noon si Cindy sa pakikipag-usap kay Riza Cheng at inakalang ayos na ang lahat. Pero nang marinig ang tawag sa headset, napuno siya ng galit. Ano ba to? Isang turista lang, hindi pa kayang ayusin. Kabanata 473. Miss Riza, may aasikasuhin lang ako sandali. Babalik din agad ako. Nakangiting tumango si Riza Cheng kay Cindy Fang at bahagyang yumuko bago umalis. Sa labas, masaya pang nagmamasid ang mga turista nang biglang dumating ang malaking boss ng Fangchao Pavilion. Agad silang napahinto, may halong kaba at pananabik, at kusa silang nagbigay daan. Ayun siya. Si Cindy Fang, ang big boss ng Hugo Fang. Siya rin ang pinuno ng si Jin Feng. Aba, lagot na ang nanggugulo. Tapos na ang palabas ng Stinky Guy. Sino ba naman ang may tapang na manggulo sa Fangchao Pavilion? Siguradong matitikman niya ang ganti. Ngiting-ngiti at may halong panunuya ang mga turista habang hinihintay mapalaya si Andrew Cheng. Pagdating ni Cindy Fang, agad siyang sinalubong ng dalawang gwardya at ng Master of Ceremonies na may paggalang. Anong nangyayari rito? Maliit na bagay lang yan ah. Kung peke ang tiket niya, paalisin niyo na. Inis si Cindy Fang. Ang maayos na auction ay naistorbo pa ng kung sinong dayuhan. Matalas ang tingin niya kay Andrew Cheng, isang ordinaryong binatilyo, mukhang wala namang laban, pero heto't gumugulo pa. Samantala, si Andrew Cheng ay kalmado lang, nakapamaywang, at malamig ang titig pabalik kay Cindy Fang. Boss pala ng Fangchao Pavilion. Hindi siya natitinag. Biglang lumapit ang dating Master of Ceremonies, inabot ang pulang imbitasyon at pabuulong na sinabi, Boss, may VIP invitation sila. Anak siya ni Oliver Lee. Maghinay-hinay po. Pawisan si Wang Ziyi sa kaba. Hindi niya akalaing may VIP pala sa labas. Napakunot noo si Cindy Fang. Binuksan niya agad ang imbitasyon, tama nga, siya mismo ang lumagda. Ay, patay. Mabilis niyang binura ang inis sa mukha at ngumiti ng kaunti, bitin sa papuri, halatang pilit. Ah, Miss Maris pala ito. Bakit nasa labas? Halina kayo sa main hall. Ano ba to? Sa lahat pa ng pwedeng gawa ng gulo, anak pa ni Oliver Lee.
Mayabang na inagaw ni Marisli ang imbitasyon mula kay Cindy Fang at sinulyapan ang mga gwardya at si Wang Ziyi. Mga aso kayong walang modo, sabay lakad kasama si Andrew Cheng papasok ng bulwagan. Nagkagulo ang mga tao. Anong nangyayari? Bakit pinapasok sa main hall? VIP pala. Wala ba talagang nakakaalam dito? Grabe naman. Akala ko pa naman masisipa na sila. Kalaliman na talaga ng city life. Uuwi na ako sa probinsya. Nainggit ako. Mukha lang siyang soft boy, pero tingnan mo, may rich girl agad. Nagugong ang inggit at chismis sa paligid. Mabilis na humabol si Cindy Fang kina Andrew Cheng at Marisli. Mga ginoot ginang, paalala lang, may mga kondisyon ang imbitasyon. Tumingin si Andrew Cheng sa kanya, medyo malamig ang titig. Nagpatuloy si Cindy Fang, sa auction na ito, sana huwag ka nang magtaas ng bid. May utang na loob ako, pero kailangan ko ring sundin ang ilang panuntunan. Kumunat ang noo ni Andrew Cheng. Auction ito, di ba? Kung may pera, may karapatang magbid. Bakit ako pipigilan? Nilabag ng Fangchao Pavilion ang sariling tuntunin. Sumimangot si Cindy Fang. Hindi siya komportable, pero pinilit niyang ngumiti. Hindi ko maipaliwanag ng buo, pero sana, bilang pakiusap. Huwag ka na lang magdagdag. Galit na sana si Cindy Fang, pero nandoon si Marisli. Kung wala lang siya. Seryoso ka ba? Sa teritoryo ng Fangchao Pavilion ka. Kaibigan ka ni Miss Maris, kaya hindi kita pipilitin. Pero sana, pigilan ka niya bago may mangyari. Ngunit agad hamarang si Marisli sa harapan ni Andrew Cheng. Boss Cindy, gusto mo ba akong ipahiya sa harap ng ama ko? Tumahimik si Cindy Fang, ngumiti ng pilit. Kung kaibigan ka ni Miss Maris, hindi na kita hahadlangan. Pero sana pigilan ka niya. Baka may pagsisihan ka. Tumalikod na siya at umalis kasama ang mga tao niya. Okay ka lang, Brother Andrew? Tanong ni Marisli. Ngumiti si Andrew Cheng. Ang buong Fangchao Pavilion. Kahit lahat pa sila, hindi ako kayang pigilan. Napakagatlabi si Marisli. May something sa tinig ni Andrew Cheng, nakakatakot, parang halimaw na nagising. Pumasok silang dalawa at umupo sa bakanteng lugar. Agad silang napansin ng mga VIP. Sino yun? Bakit nasa main hall? Napansin din sila nina Arnold Huang at Yuki Zin. Isang sulyap lang, alam na nila. Sa kabilang dako, nakabalik si Cindy Fang sa tabi ni Riza Cheng. Miss Riza, pasensya na. VIP rin pala sila. Malamig ang tinig ni Riza Cheng. Alam ko. Ayoko ng gulo sa susunod. Oo, tiyak na maayos na lahat. Tumanggaw si Cindy Fang at bumulong sa kapatid niyang si Cindy Chu. Tumayo ito, sinulyapan si Andrew Cheng, at agad lumabas ng main hall. Kapag kinontra mo ang apat na magkakapatid na Fang, hindi mo alam kung paano isusulat ang kamatayan. Samantala, si Travis Mao, ang pangalawang master ng Mao family, ay tuwang-tuwa. Nasa front row siya, nakaayos, at sinisipat si Andrew Cheng. Dalhan mo siya ng lychee at sabihin mo gusto ko siyang maging kaibigan. Mayabang at nakataas ang paa ni Travis Mao. Lumapit ang blondeng babae, may dalang tray. Ginoo, gusto po kayong makilala ni Master Travis Mao. Tiningnan ni Andrew Cheng si Travis Mao. Ngumiti lang siya pero walang sinabi. Wala siya sa auction para makipagkaibigan. May sarili siyang pakay. 5 minuto. Nagsimula ulit ang auction. 260 milyon. Sigaw ni Travis Mao. 270 milyon. 280 milyon. Hawak ni Travis Mao ang kanyang bid sign. Gusto na niyang makuha ang Jade Golden Phoenix. Nervyos na si Cindy Fang. Dahil sa gulo ni na Andrew Cheng at Travis Mao, lumobo na sa 280 milyon ang bidding. Tahimik lang si Andrew Cheng, pero ang lahat ay nakatingin sa kanya. Parang siya ang hinihintay. Snap! Isang daliri ang kumalabog sa ere, katahimikan sa buong bulwagan. 300 milyon. Nagulat ang lahat. Napaangat ang kilay ni Riza Cheng. Tiningnan si Cindy Fang na parang nagsisisi. Relax lang, Miss Riza, bulong ni Cindy Fang. Kontrolado natin ito. Tahimik lang si Riza Cheng, pero malamig ang presensya. Tinitigan niya si Andrew Cheng, at si Andrew Cheng ay tumingin din sa kanya. Nagtagpo ang tingin nila, puno ng tensyon. Sa entablado, nanlamig si Master Wang. Hindi ito ang script. Dapat si Miss Riza ang magbid ng 300 milyon. Pero inunahan siya ni Andrew Cheng.
300 milyon, isang beses. Tumingin si Master Wang kay Cindy Fang, na nagbigay ng senadoryas. 300 milyon, dalawang beses. 310 milyon. Sigaw ng gwardyang kasama ni Rizza Cheng. Ngumiti si Wang Ziyi. Tila balik na sa plano. Pero, 400 milyon. Muling sumigaw si Andrew Cheng, at nagulo ang buong bulwagan. Halos sabay-sabay silang napatingin sa kanya. VIP, guests, at mga bigatin, lahat ay natigilan. Sino ba talaga ang lalaking ito? Walang makapagsalita. Same time ang buong bulwagan. Lumapit ang gwardyang babae kay Andrew Cheng. Ginoo, mahalaga po ang Jade Golden Phoenix sa aming young lady. Payo lang, itigil nyo na ang bidding. 500 milyon. Wala nang drama. Isang malamig at matatag na bid lang ang isinagot ni Andrew Cheng. Kabanata 474. Tahimik ang lahat. Napamulagat ang mga tao sa sinabi ni Andrew Cheng. Sa totoo lang, hindi man lang siya nagpakita ng kahit kaunting paggalang. Isipin mo, kaharap niya ngayon ang personal na tagapagbantay ng misteryosong babaeng bisita. Karamihan ay umiling. Anong ginagawa niya? Hindi ba niya alam kung sino ang kinakalaban niya? Tama. Tingnan mo naman ang mga bisita ngayong gabi. Sa dinami-rami ng narito, siya lang ang naglakas loob na magsalita ng ganon. Nako, kahit pa makuha niya ang Jade Golden Phoenix, duda akong makakalabas siya ng buhay dito sa Pengchao Pavilion. Mga bulong ng panlilibak at inggit. Sino ba kasi si Andrew Cheng para makapasok sa pangunahing bulwagan, habang ang iba ay naiwan lang sa labas? Tao rin sila, pero siya ang nakalusot. Samantala, ang babaeng nasa harap niya ay may malamig na ekspresyon. Sumilay sa kanyang mga mata ang nakakatakot na intensyon, at bamulong ng babala. Sigurado ka bang gusto mong kalabanan ang ginang ko? Bahagyang tumingin si Andrew kay Rizza Cheng na nasa kabilang dako, at ngumiti sa gilid. Ibalik mo ang mensahe sa ginang mo, ani Andrew, malamig. Kung makikipagtunggali siya sa akin, magsisisi siya. Boom! Muling nayanig ang bulwagan. Lahat ng mga bigating bisita sa hall ay napalingon kay Andrew Cheng. Walang nikatiting na paggalang sa misteryosong bisita. Delikado to. Sabi nga nila, kahit ang estatwang putik ay may galit kapag natapakan. Ayon sa orihinal na plano ng auction, si Rizza Cheng dapat ang tatanggap ng Jade Golden Phoenix. Pero ngayon, dumating ang isang taong walang takot, at winasak ang lahat ng plano. Galit na galit si Cindy Fang, ang may-ari ng Pengchao Pavilion. Kita ito sa paninigas ng kanyang mukha at sa lamig ng kanyang titig. Isang senadoryas mula sa kanya, at agad na tumayo si Bo Feng, isa sa mga tauhan niya. Itinutok ni Bo ang daliri kay Andrew at sumigaw. Sino ka ba, ha? Akala mo ba basta-basta mong madadala ang Jade Golden Phoenix? May 400 milyon ka ba, ha? Tumingin si Andrew sa kanya, malamig ang mga mata, at ngumisi. Hindi ka kumbinsido. Sige, magbid ka. Nagmamayabang ka. Nagngit-ngit ang lalaki at lumingon kay Cindy Fang. Tumango si Cindy. Sinenyasan siyang itaas ang bid, kailangan makuha ni Miss Chen ang Jade Golden Phoenix anuman ang mangyari. 450 milyon. Sigaw ng lalaki, mayabang ang ngiti. Kahit 5 milyon lang ang tinaas, sapat na iyon para maipakitang di sila basta uurong. Nagulat ang lahat. Biglang nagsalita si Jin Ke. Sige, 420 milyon. Pagkatapos, ngumiti siya kay Andrew at tumango. Ibig sabihin, sayo na to. Tahimik na tumingin si Andrew kina Cindy at Rizza. At muling nagsalita. 600 milyon. Biglang natahimik ang buong bulwagan. Walang naglakas loob na magtaas pa. Napatulala si Cindy Fang. Napanganga si Jin Ke at napahanga. Ay, grabe. Hindi na ako lalaban. Sayo na talaga. Hindi dahil ayaw ni Jin Ke, kundi dahil hindi niya nakaya. Wala siyang sapat na pondo, at kung meron man, hindi niya kayang tapatan iyon. Tahimik. Lahat ay nakatuon ang paningin kay Andrew Cheng. Ang lalaking ito, mula 20 milyon ay umakyat hanggang 600 milyon, nang walang pag-aalinlangan. Boom! Tahimik ang lahat. Wala ni isa mang umimik. Kalma si Andrew. Si Jin Ke ay napangiti. Ngayon lang ako humanga ng ganito. Yan ang tunay na mayamang pangalawang henerasyon. 800 milyon ng walang paki. Kaibigan, saludo ako.
Ang malamig na si Riza Cheng ay tahimik lang sa tabi, pero may lihim na pagkagulat sa kanyang mga mata. Ang mga bisita, turista, lahat ay nagtatanong na. Sino ba talaga ang lalaking ito? Hindi biro ang gumastos ng 800 milyon sa isang anti-gong jade. Walang ibang ginawa yon sa kasaysayan ng Fengchao Pavilion. Nagpaalam si Riza sa bid. 650 milyon. Ngunit walang patumpik-tampik si Andrew. 800 milyon. Napasinghap si Riza, tumalikod na lang at iniwan ang lugar, halatang galit. Tapos na. Ang Jade Golden Phoenix ay naibenta sa presyong 800 milyon. Napalunok ang mga tao. Sino siya? Ni si Jinke, pangalawang tagapagmana ng pamilyang Mao, hindi naglakas loob na sumabay. Si Cindy Fang ay hindi na mapakali. Tinangka niyang habulin si Miss Chen. Miss Chen? Sandali lang. Pero mabilis siyang tumalikod at nilapitan si Andrew. Malamig ang boses. 800 milyon. Akala mo kung sino ka, kung ang pera para sa'yo ay parang papel, buksan mo ang bibig mo. Hindi niya natinago ang galit. Ngunit kalmado si Andrew. Tinaas ang kilay. Para sa akin, ang pera ay parang papel. Walang sino man, kahit pa misteryosong bisita mo, ang pwedeng hamarang sa gusto ko. Isang mapanlin lang na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Pinakanakang sumusulyap kay Riza, na tila nagpapanggap lang na estranghero. Kawili-wili. Magaling. Palekpak ni Cindy Fang. Ang yabang mo. Gusto ko ngang makita kung paano ka makakawala rito. Pak! 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 Pumalakpak siya, at ilang gwardiya na nakaitim ang sumugod. Tumayo sa likod ni Cindy, handang kumilos. Malamig ang tono niya. Ginoo, gusto naming tiyakin na may kapasidad kang bayaran ang 800 milyon bago mo ilabas ang Jade Golden Phoenix sa pavilion. Gusto niyang siyasatin ang kayamanan ni Andrew Cheng. Ngunit ngumisi lang si Andrew at tumingin ng matalim. Sigurado ka ba dyan? Gusto mong suriin ang ari-arian ko. Kabanata 475. Bakit, natatakot ka bang malaman ko? Si Cindy Fang ay nagngisi ng 2 beses, at pagkatapos ay sinabi, alam ko, kaya mong maglabas ng 800 milyong yuan. Wala itong iba kundi ang paggamit ng liwanag ni Maris Lee at paghahalo nito sa pangunahing bulwagan. Ngayon, hanggat humihingi ka ng tawad sa lahat ngayon, si Cindy Fang ay hindi na magagalit. Ngunit mangyaring umalis ka na sa lugar na ito. Napakahusay ng pagganap ni Cindy Fang. Sa kanyang mga mata, si Andrew Cheng ay isang ordinaryong tao lamang, na narito upang guluhin ang kaganapan. Malaki ang posibilidad na dahil kay Maris Lee, kaya gusto niyang magpakitang gila sa harap nito. Narinig ng mga taong naruroon na susuriin ni Cindy Fang ang mga ari-arian ni Andrew Cheng, lahat sila ay may ngiti ng pagmamalaki. Dahil ang pagsisiyasat na ito ay magbubunyag ng katotohanan. Oh, basura ang basura, magpanggap na patay na ngayon. Masama. Nakagalit sa Boss Fang, baka hindi na siya makalabas ng buhay sa Luofeng Town. Hoy, ang kagandahan ng mukha, gusto lang niyang magpanggap sa harap ng babae. Malaking pagkalugi ito. Maraming turista ang nagpahayag ng kanilang mga damdamin sa sandaling ito, karamihan sa kanila ay nagmamalaki. Dahil hindi sila masaya. Isang ordinaryong lalaki ang naging sentro ng atensyon, na nagpapahirap sa kanila, mga ordinaryong tao, at gusto nilang umiyak. Nais din nilang magkaroon ng pansin at atensyon. Gayunpaman, ito ay malinaw na isang kakila-kilabot na trabaho. Isa siyang lobo, mas marahas pa sa isang walang awa na tao. Ang mga walang kabuluhang salita ay mabilis na nagbaha sa madla. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng iyon, diretsyong naglabas si Andrew Cheng ng isang bank card at hinawakan ito sa kanyang kamay, at mahinang sinabi, sana hindi masyadong magulat si Mr. Fang mamaya. Pinilipit ni Cindy Fang ang kanyang mga mata at sinabi sa isang malalim na boses, suriin mo. Sa sandaling bumagsak ang boses, agad na kinuha ng tauhan sa tabi niya ang card mula kay Andrew Cheng, at pagkatapos ay ginamit ang kagamitan na dala niya upang mabilis na suriin ang mga ari-arian. Sa panahong ito, si Cindy Fang ay tumingin kay Andrew Cheng ng malamig at nagbabala, mayroon ka pang huling pagkakataon. Hanggat tumango ka at aminin mo ang iyong pagkakamali ngayon, alang-alang kay Maris Lee, hindi ko hahabulin ang iyong kalokohan. Tumingin ng mahinahon si Andrew Cheng kay Cindy Fang, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon, at ngumiti, sa tingin mo ba wala akong pera? Ang mga aso ay mukhang mababa. Tumawa si Cindy Fang, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpakita ng lahat, at sinabi, napakatalino ko sa pagkilala ng tao.
Kung anong uri ng tao ka, kung may pera ka, kung gaano karami, makikita ko agad. Oh, ganun ba? Kaya sabihin mo, sino ako at magkano ang pera ko? Natawa si Andrew Cheng at patuloy na nagtanong. Tumingin si Cindy Fang at sarkastikong sinabi, wala ka kundi isang ordinaryong manggagawa. Iniisip mo na malapit ka sa isang mayamang babae. Tungkol sa pera mo, sa tingin ko, hindi hihigit sa 100,000 ang deposito. Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang mga kilay na may ngiting nakatago sa sulok ng kanyang mga mata. Sa tabi ni Maris Lee, ito ay naging isang nanginginig na tawa. Nakakatawa, hindi na makapaghintay na sampelan ka. Masyado nang tinatimad si Cindy Fang na magpatuloy, kaya galit na sumigaw, walang kwenta. Pinapasuri mo ang isang ari-arian, bakit hindi mo pa nasusuri? Ilang tauhan ang titig na titig sa electron-ikong screen na parang mga baliw, at ang kanilang mga puso ay diretsyo ng nag-aalburuto. Tapos na. May mangyayari. Natarante ang isa sa mga tauhan, at ang malamig na pawis sa noo ay sumabog, at nanginginig na sinabi kay Cindy Fang, Maria. Boss, narito, kailangan mong makita ito para sa iyong sarili. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Cindy Fang at naiinip na sinabi. Sumunod, sumandal siya at tumingin sa kagamitan ng tauhan, at nang makita ang balanse ng bank card, ang buong katawan niya ay nagulat. Kasalanan. Nararamdaman ni Cindy Fang na ito ang balanse na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. 100 bilyon. Orihinal na mapagmataas at hinamak si Andrew Cheng, sa isang iglap, ang ekspresyon ni Cindy Fang ay nagbago, mula sa walang pakialam, paghamak, pagdududa, at ngayon ay labis na gulat. Hanggang sa halos hindi siya makagalaw. Hindi ko alam kung sino ang unang sumigaw, lying trough. Ang ina ko. 100 bilyong balanse. 100 bilyon. Nagkagulo ang buong madla. Lahat ay nagulat sa balanseng iyon. Sino ang mag-aakalang may ganoong kayaman? Kahit pagsamahin ang yaman ng lahat sa lugar na iyon, hindi aabot. Ito ang tunay na mayaman. At bata pa. Ang mga babae ay nabaliw sa pagkakatingin kay Andrew Cheng. Ang mga lalaki na may nanlaki ang mata sa inggit. Pero si Andrew Cheng, sa harap ng lahat, ay kalmado at walang bakas ng pagmamayabang. Walang makakatumba sa kanyang presensya. Lalo na si Cindy Fang, na ngayon hindi makatingin ng direkta kay Andrew Cheng. Hindi niya inaasahan na ang ganitong tao ay may ganitong yaman. Tiyak, hindi siya ordinaryo. Kumusta, Boss Fang, sa tingin mo ba isa akong ordinaryong manggagawa? May mayamang asawa. Malamig na tanong ni Andrew Cheng. Pak! Isang hindi nakikitang sampal ang tumama sa mukha ni Cindy Fang. Masakit. Ang mukha ni Cindy Fang ay napakasama na sa sandaling ito. Tumingin siya kay Andrew Cheng at kay Maris Lee. Ano ngayon ang gagawin? May 100 bilyong yaman sa harap niya. Kung magkamali siya, baka tuluyang mawala ang lahat. Pero, mas pinili ni Cindy Fang ang kapangyarihan kaysa konsensya. Kahit pa 100 bilyon pa yan. Hanggat makapasok siya sa Fangchao Pavilion bilang isa sa 12, mas malaki ang kapangyarihang makakamit niya. Kaya, pinunit niya ang lahat ng pagpapanggap at sinabi, pasensya na, may problema sa aming kagamitan. Ang balanse ng card ay maaaring hindi totoo at kailangang masusing imbestigahan. Pagkasabi ni Cindy Fang, lahat ay naintindihan. Tinatanggi niya ito. Malamig ang tono ni Andrew Cheng, hindi ko inaasahan na ang pinuno ng 4 na gintong phoenix ng Fangchao Pavilion, si Cindy Fang, ay magiging ganito kakapal ang mukha. Si Travis Mao sa gilid ay nagsalita, Boss Fang, ginagawa mo ito, medyo immoral. Ngunit lumingon si Cindy Fang, pinisil ang kanyang noo, sinama ng tingin si Travis, at sinabing, Travis Mao, sana hindi ka rin masyadong magnegosyo. Lumubog ang mukha ni Travis Mao, at sagot niya, kung ganoon, ako ang bahala sa gabing ito. Tumingin si Andrew Cheng sa kanya at bahagyang ngumiti, ang taong ito ay may saysay. Ngumiti si Cindy Fang at sumigaw, lahat, ang auction ngayong gabi ay tapos na. Ang Fangchao Pavilion ay magsasara ng maaga. Pagkatapos ay dumating ang mga security guard, sinimulang palayasin ang mga turista. Ang mga VIP sa pangunahing bulwagan ay nanatili. Nagkalat ang karamihan. Ang Fangchao Pavilion ay biglang tila walang laman. Ganap nang ipinakita ni Cindy Fang ang kanyang tunay na anyo. Sa Luofeng Town, walang sino mang naglakas loob na asarin ako. Pero dahil sa iyong hindi pangkaraniwang katayuan, palalampasan ko ito ngayon. Pero ang Jade Golden Phoenix na ito, dapat mong iwan.
Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.